Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na may napansin umanong hindi match sa detalye sa salaysay ng 18 dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Ayon sa National Bureau of Investigation, patuloy nilang sinusuri ang mga affidavit at testimonya upang malaman kung may mga pagkakaiba o kakulangan sa mga pahayag na isinumite. Dahil dito, posibleng ipatawag muli ang mga sangkot para sa karagdagang paglilinaw habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ayon kay Matibag, isa sa mga sinusuri nila ay ang posibilidad na ang 18 dating miyembro ng Philippine Marine Corps ay maaaring biktima lamang ng mga taong nagsasamantala sa sitwasyon upang gamitin ito sa paghasik ng kaguluhan sa bansa. Ano ho ba ang nangyari po kahapon sa pagpunta doon ng mga nagpapakilalang mga Marines at umano ay taga-deliver ng maleta ni Zaldico? Well, nagpapasalamat po ako dahil finally pumayag sila na magkaroon ng pagtatanong ng individual na pagtatanong at nagkaroon po ng statement na sila. Kinuhaan po ng statement ng ating pong mga ahente ng investigador at natapos naman po, nakuhaan lahat yung 18 po at dumating. Pero nung pipirmahan na po yung kanilang salaysay, ay 6 lang po yung nakapirma. Yung 12 po, biglang si Attorney Balicod ay re-reviewin daw niya po yung mga salaysay, humihingi ng kopya. At may mga kailangan daw pong ayusin. Siyempre po, hindi po pumayag yung ating mga ahente dahil yun na po yung personal recollection ng 18 Kailangan na lang pong pirmahan, i-reduce lang po into a document, into a writing. Na meron naman po na nandito na po sa NBI yung mga dokumento po na yan. Opo. So yung 6 po pinirmahan, yung pong 12 ay hindi pa daw po pinapipirmahan kasi under review ni Attorney Baligod. Ano ang disposisyon sa pagkakataong yun ng NBI? Tama po yun. Yung 6 po kasi gusto pa nga niyang bawiin at pupunitin yung 6 na napirmahan po, every page po pinirmahan. Humingi po sila ng kopya, hindi naman po namin sila pwedeng bigyan ng kopya. Bakit po? Dahil may department order po, number 48, nung 2017 po na inilabas po ang Department of Justice na hindi dapat ibigay ang mga CP ng ganyan pong investigasyon hanggat hindi po ito nadadala sa korte at full-blown na kaso na. Pangalawa po, there is a case decided by the Supreme Court, yung pong Chavez versus Public Estate Authority, na sinasabi po hindi po yung absolute yung right to information. Pagka po subject to investigation, hindi po pwedeng i-release po ang mga dokumento pong yan. Pero hindi ba karapatan nung ito ho ba in a form of affidavit na kumbaga, attorney? Question and answer po ito. Tapos yun naman po, yung buong proceedings recorded naman po yan, na-capture naman po sa video recording. Kaya at saka nga po yung 6, kaya sila pumirma, binigay sa kanila yung kopya bago nila pirmahan, binasa po. Kasi nangyari po niyan, separate na umiiing si Atty. Balicod, umilipat-lipat. Kusang loob naman po binigay yung mga statement po. Okay, so kusang loob po. Marinig nyo naman po, pag tinanong nyo naman po yung mga allegedly 18 po na Marines na yan, sinasabi maayos naman at professional ang treatment sa kanila. Okay. Gano'n naman po ang nangyari talaga. Apo. Pero sir, again, just to just to enforce itong binabanggit nyo ng mga panuntunan po sa Supreme Court decision, hindi ba common sense na kung ako ay nagkaroon ng sinumpaang salaysay, no, dito sa NBI, sa harap ng NBI agent, di ba pwede ako makakuha ng kopya man lang para at least may file copy ako? Hindi ho talaga pwede yun? Meron po kasi kami memorandum circular. Katunayan po, marami na po nagre-request ng ganyan. Inabot ko na po yan na patakaran po sa National Bureau of Investigation. So tama naman po yun. Dapat may kopya. Mabibigyan naman po ng kopya pero hindi po sa ngayon po. Okay. Hanggat hindi po natatapos yung buong investigation po. Okay, sige. Anyway, so yung pong kanyo na kumbaga 6, so yung 12, lumalabas po na wala silang pinirmahan ng mga statement na ito. So ano ho ang mangyayari doon sa statement na kanila pong hindi pinirmahan? Ano yun? Anong turing doon? Well, that can also be formed as evidence po eventually.
Kasi di-dispute po nila. Recorded nga po, they consented to the recording. Mhm. Balik, Kapit, ang nangyari lang po rito, ini-reduce na lang po into writing yung testimony nila eh. Mhm. Ginawa, sinipi na lang po, sinulat na lang po. So hindi naman po dapat natanggahan yung pagpirma. Mhm. Ang gusto po mangyari ng Atty. Balikod, may mga papalitan daw sa statement po Mhm. Okay. Opo. na gano'n. When you say recorded, video recording po ito, attorney? Opo, tama po, Captain. Tama Okay, po. sige. Alright. So, sa ngayon po na hindi pinirmahan yon, yung written, video recorded po ito, ano ngayon ang value nun? Well, depende po yan sa mag-appreciate sa korte. Pero yun po, mapapakita naman dun sa proseso po na voluntary po at walang pilitan at walang pananakot po yung mga statement po na ibinigay po nila. Appreciate ng korte. Bakit po may korte pinag-uusapan dito? Eventually po, pag po dinala sa korte, halimbawa, at gagamiting evidence, o kung saan man pong, saan man pong ahensya, maaaring isubmit po namin sa ombudsman, dahil sila po nag-deputize sa amin, depende po sa magiging appreciation nila kung paano po gagamitin. Apo, hindi ko ho alam kung maaari niyo po itong mailahad sa publiko. Doon ba sa mga statement individually nitong mga nagpapakilalang marino, meron bang lumalabas talagang inconsistency sa kanilang bawat kwento? Ano po report ng inyong mga agents? Well, pina-finalize po nila sa akin yung official report na ipapadala. Pero meron na pong ilang mga binanggit sa akin na maaari po namin sundan. Kasi po meron pa nga po kaming ilang tinawag na hindi pa po tumugon talaga. Ibabangga po namin yung statement nila. Kaya right now, Kuya Ted, hindi ko pa po masabi na hindi nagtutugma sa kwento. Pero doon po sa halimbawa, pag binasa mo doon sa kabuuan, doon pa po namin makikita kung may mga inconsistencies po sa kanila po mga sinabi. Pero, ang maganda lang po talaga rito, may statement na po silang binigay na isa-isa po. Pero hindi ho naman din natin dapat ituring ang mga inconsistency na agad pong kasinungalingan. Kasi po, alam din po naman natin, di ho ba, na meron na din pong mga nangyari nung una na kapag sobra namang pare-pareho, para baga talagang perfect, para baga talagang pinagplanuhan at gawa-gawa lang, di ba, scripted. Yung inconsistency po naman, minsan din, katanggap-tanggap kasi nga, tao lang yan. Hindi lahat po naaalala, di ba, ng tugma, di ba, attorney? Tama po kayo, Captain. Kaya nga po sinasabi ko kanina, depende sa maging appreciation po, nagtitingin din po. Kaya po, importante yon yung pong ating mga nag-imbestiga, mga professional po yan, tinitingnan din yung demeanor, kung paano nagkamali, tinitingnan po yung behavior nila. Meron pong isang binanggit nga sa akin na halimbawa, yung binanggit na plate number ng sasakyan, nagkapalit yung dalawang numero. Sinasabi ko po ron sa mga ayente namin na baka naman yan siyempre, kung hindi naman malayo, ganun din naman po ang pag-appreciate as a lawyer na hindi naman maituturing na kasinungalingan po kaagad. Yes, ito ho ngayon ang tanong. Kasi nga ito rin po yung, mamaya babasahin ko yung post nitong si Atty. Baligod. Ito bang ginagawa ng NBI na pagpapatawag sa mga taong ito ay para saan? Para ba tumbukin ang sinasabi nilang nangyaring suhulan? O para palabasin na gawa-gawa lang ito at kasinungalingan? Well, ang unang-una po rito, tinitingnan po natin lahat ng anggulo. Ako po, I'll be very honest. Ang unang-una natin tinitingnan, yung mga tinuturo nila mga tao na may kinalaman sa korupsyon o krimen, yun po yung una namin anggulong tinitingnan. Yun po syempre dahil sila nga nagreklamo. Kaya naman po yung proseso nga, sila yung unang tinatanong dahil kung ikaw nagkaakusa, ipaliwanag mo ng kompleto at maayos, ilatag ang ebidensya at tatawagin namin kung makita namin po na talagang may pagkukulang, may pagkakamali at may kasalanan ginawa. Ngayon, yung sinasabi naman po na sinasabi niya gawa-gawa lamang or may mga anggulo na iba pa, syempre po bilang investigador po, kasama po sa aming tinitingnan yan. Tinitingnan at binamasdan din po namin kung meron bang basihan para pumunta po doon at investigahan pang tuluyan po yung ganun po mga anggulo. Okay, sige. Kasi ito na nga po, sabi po ni Atty. Baligod, kung tama itong quote sa kanya, some bright people in government want to canalize the investigation to tag me and the 18 as destabilizers. Ang sinasabi nga daw po, ang agenda na ho dito nga ay eventually para palabasin na ito lamang po ay pamamaraan para pabaksakin ng gobyerno. Ano po yung reaksyon ng Direktor?
Well, sa kanya po nang galing yan. Marahil po, i-consider namin lalo ngayon yan na tingnan po at tanungin siya. Sino ang nagsabi sa kanya ng ganun at bakit may ganung anggulo? So titingnan po natin lalo yung ganyang anggulo na yan. Kasi I'll be very honest po, marami po dumarating sa amin sumbong at kwento na itong mga Marines na ito, matagal na magkakasama, matagal na sila nag-uusap. Yung iba ay doon pa po nakasipaw sa tabi ng bahay ni Atty. Balicod. May mga ganun pong report sa amin. At ngayon, dahil sinabi ni Atty. Balicod dyan, baka pinubuksan niya po ang usapin para talagang kami malalong magpusisa at tingnan po kung talagang may katotohanan yung anggulo po na yan. Okay. So, ang sabi po, di ba kayo po deputize ng Ombudsman, Director? Ano po? Oo. Tama po. Apo. Opo. So ano ba basically po ang instruction ng ombudsman dito sa inyo para ho dito sa pagpapatawag sa 18 taong ito pati po daw kay Atty. Balicod? Well, ang sulat po, ang nakalagay po din sa sulat, sabi ng ombudsman is we are being deputized to investigate. Ito nga pong circumstances dito po sa affidavit noong February 23, nito pong allegedly 18 Marines. So kasama po rito, syempre, unang-una na rito yung background check po ng personalities nila. Tapos syempre po, titingnan na, in doing so, kailangan po namin tingnan yung kanila po mga salaysay, yung February 23 na salaysay nila. Opo. Pero ito po, let me be clear po na even without the deputization po of NBI, we can proceed po because we are the primary investigating body po. At katunayan po, incidental to this, meron pa po silang 2 kaso na kailangan po sila na tawagin pa ulit ng NBI dahil doon po sa reklamo po ng ni Congresswoman De Lima at ni Father Flappy. Opo. Yung nga po yun, yung cyber libel na demanda. It's a separate issue ho naman dito po sa ginagawa ng NBI. Okay, so sabi ho ninyo, Director, alam mo, nag-aakusa ka sa mga tao, punta ka dito, paliwanag mo at magbigay ka ng ebidensya. Dito sa mga inaakusahan nyo. Di ba sabi nyo, Director, ano po? Okay. Tama po, Captain. Yun po talaga naman ang proseso po. Okay. So ngayon, yun ho bang inaakusahan dito, bibigyan nyo rin ng panahon para paharapin sa inyo? Yung mga, halimbawa, yung pong sinasabi na John Paul Estrada, Mark Tiksay, Joshua Cano, John Kirby Paharaliaga, Rolando Supat, Attorney Samuel Bianbiahe at Aris Gangob na nabanggit dito na kasama nila daw umano bilang mga tauhan itong si Zaldico. Sila daw po ang binanggit dito kasama umano doon daw sa mga paghahatid at pag-ipon ng pera, paghatid ng maleta. Ito ho, akusasyon ito, nakasama sila. Ito ba mga taong ito, we expect patawag na ng NBI? Yun na nga po yung sinabi namin dahil doon sa akusasyon nila. Pag mapatunayan po natin na ang akusasyon nila, mabalidate natin, ay may tinutumbok na katotohanan, ipapatawag po natin yon. Ipapatawag natin lahat ng ginumbok. Pero sa ngayon po kasi, base po doon sa initial na, yung mga una pang statement, ay lumalabas po, parang yung tinuturo nilang mga tao, hindi nila nakita, walang personal knowledge. Kahit nga po doon sa mga larawan na ipiniset, wala naman pong may pakitang larawan na kasama yung mga taong tinutukoy. Although nung mga statement po nila na pinapanood namin sa social media, sinusubaybayan po na ay mga ahente, may mga pahayag po sila na may picture sila ipapakita na kasama. Meron na rin po kami sinupina sa kanila, yung po subpina dosis teko na pinadala po namin doon po sa mga binanggit nilang lugar at ginamit na pasilidad, gaya po nung air taxi na binanggit nila na ginamit at sinakyan, nag-issue na po ng statement. Yung sa Club Filipino po na pinanggawa ng event, sinupina rin po namin. Hindi lang naman po sila, yung pong media man na binabanggit nila, pinasabina na rin po namin. Hindi lang nga po nagpapa-interview itong mga sinampina namin na ito, katulad ni Atty. Balicod at ni Atty. Topacio at ni Congressman Mike Defensor na nagpapa-interview kaya nalalaman ng tao na sila pinatawag po. Opo. Ito hong pagbanggit kay dating Speaker Martin Romualdez, siya ba'y naisupina din ninyo, Director? Well, yun nga po, yung pong mga lugar na binanggit po na pinuntahan, dinadiligan, meron na po kami mga initial subpoena doon sa STECOM. And we have to establish nga po yung testimony nitong 18 if they have personal knowledge na itong mga binabanggit nilang tao na ito na nilang dinilibiran, nakaharap. Kasi po, ang sabi ko nga, hindi naman po kami papayag na yung ahensya gagamitin
para mangalap ng ebidensya sa kanila pong akusasyon. Mhm. Dapat po, pag pumunta po kayo dito sa ahensya namin, Mhm. meron kayo at least man lang na Opo. magkakaroon kami ng reasonable belief na may kinalaman talaga ginawa tong tao na to base sa inyong ikinikwento po. Opo, opo. Well, fair enough ano po na yun nga, ang binabanggit nyo. Kung ba't kayo ganyan ang inyo pong ginagawang pamamaraan. So, Attorney, Director, ito hong second appearance nila, huli na ho ba yun o meron pang third? Sa ngayon po, wala po kaming in-schedule pero nagulat nga kami, naririnig namin na babalik pa sila. Pero pari po nga silang bumalik dahil involved po doon sa isang complaint naman ni Congressman De Lima at ni Father Clavi po. Pero dito po sa akusasyon nila dito sa joint, nasa laysay po nila, joint affidavit nila, sinasabi ko, kung babalik po sila, baka voluntaryo, gusto nilang pirmahan yung kanilang inisyu na statement dahil recorded naman po yan. Okay. So, kung wala pa kayong imbitasyon, more or less po, kailan ho kayo magsusumite ng report nyo sa Ombudsman sa lahat po ng ginawa ninyo in compliance po sa kanilang order sa inyo, ano po sa inyo, deputize? In few days po, mareready na namin yung initial po kasi meron pa nga po kaming tinatawag na ibang mga personalities pa sana. Pero dito po sa 18, pinapahanda ko na po, hindi man nila pinirmahan, we will just indicate po doon sa report namin na despite ng voluntary na pag-issue ng statement nila, may recording naman nga po ito, ito na po, ipo-forward po namin sa Ombudsman na kaagad po ito. In 2 days po siguro ipafinalize na po yung report. Opo. Yung pong chance na magamit itong mga statement na ito at yung video recording to incriminate themselves? Well, kasama po yan kasi inapraise naman po sila ng rights nila bago po ginawa yan. At may presence naman po ng mga lawyer po nila nung ginawa po yan. Nasabi po sa kanila yung mga maaring mangyari. At siyempre po, alam naman nila, voluntary nilang binigay statement na yan, magagalit po yan. At pwede pong ibang gayan, kung maalala nyo, may mga interview naman po na ginawa sa kanila na pinalabas po sa social media, doon po pagbabanggain na yan. At doon po makakabuo ng mas kompletong teorya, mas kompletong kwento at katotohanan po ay lalabas po. Opo. Ano po naman po ang posibilidad, kung posible man, na ang kanilang mga statement on video o written statement na pinirmahan po ng iba ay magamit sa kaso laban sa kanila na isinampa nila De Lima et al.? Posibilidad po yun dahil voluntary statement po yan. Lahat po ng dokumento at nakahanap po na ebidensya, yan na po yung sinasabi ko na may isa sa publiko po yan dahil i-require po ng korte yan, i-require ng piskalya o ng any prosecuting and court na mag-aalaw po ng kaso na yan na papasok po sa kanila. Okay, sige po. So meantime po naman, itong 18 kalalakihan na ito, sila Attorney Baligod, sila former Congressman Mike Defensor, wala pa naman silang mga posibleng kasong kaharapin relevant to this sinumpaang salaysay. Iba ho yung hindi ho kasama dito yung kila De Lima et al. Na demanda. Opo. So far po, wala pa naman po silang kaso ho na maaaring sa ngayon na isasampa ang NBI sa kanila. Wala pa po kaming nakikitang gano'n. Malayo pa po. Kaya nga nagugulat ako kay Atty. Balikod na siya nangungunang-una na ibinovolunteer na destabilizer sila o ganyan. Titingnan po natin yun. Okay. Mahirap po mag-akusa ng hindi po malinaw at kompleto ang ebidensya po. Okay. Hindi po natin gagawin yan. We will be fair po sa lahat po. Okay, napakainam po ito, Attorney, Director, na kayo po yung aming nakapanayan para na ibalansi po Salamat namin ang po. equation. Kasi nga, alam niyo ho yun, kasi sa panahong ito, mas maganda po na mismong direktamente yung pinuno ng agency ang nagpapaliwanag sa katotohanan po sa mga nangyayari ngayon. Salamat po, Director. Salamat po, Kated. At sabi ko naman po, pag nag-imbita kayo at meron kaming sasabihin, nandito lang po kami. Salamat po. Thank you.